bakit yung mga demonyo ay nagiging fallen angels, nagiging demonyo? Sa aklat na ang pamagat ay Eternal City of God, the history of the Blessed Virgin Mother of God. Ang may akda sa naturang aklat ay si Servant of God, Mary of Agreda. Approve ito sa 5 papa at isinalin sa iba't ibang mga wika. Napakaganda kasi para maunawaan din natin itong pangyayari ngayon, no? Lalo na sa resurrection. Unang ginawa ng Diyos, kasabay ang mundo, ay ang mga anghel. Ang mga anghel, at alam natin, hierarchy yung mga anghel. Seraphim, cherubim, thrones, dominions, powers, virtues, principalities, archangels, and angels. So, may first triad, second triad, and third triad. Itong mga anghel na ito ay inilagay ng Diyos sa tinatawag na preternatural world. Di sila nakakita sa mukha ng Diyos dahil nasa estado sila ng provisyon. Pero dumaan sila ng 3 pagsubok. Ano itong 3 pagsubok na ito? Unang pagsubok, alam nyo ba? Ang unang pagsubok, yung infused knowledge na ibinigay ng Diyos para sa mga anghel. Infused knowledge. Na ang infused knowledge na ito, ibinigay ng Diyos sa mga anghel na ang Diyos na ating pinaniniwalaan at dapat din paniniwalaan ng mga anghel ay Holy Trinity. There are 3 persons in one God. Alam nyo ba, batay sa naturang aklat ni Mary of Agreda, sa unang test, unang pagsubok, si Satanas ay nakapasa na may 3 persona sa iisang Diyos. Kaya nga makita natin sa Genesis chapter 1 verse 1 na in the beginning God created heaven and earth. So doon 3 na. Time in the beginning, heaven, space, earth. 'Yon, 3 na. At bawat isa sa kanila ay meron ding tagtatatlo. Time, past, present, future. Space, height, length, width. Yung matter, solid, liquid, gas. So, yon, nagpahayag na sa Trinity mismo. So, unang pagsubok si Satanas ay nakapasa. Lahat ng mga anghel. Pero alam nyo ba, dito lang sa aklat na ito, nalaman ko sa, although private revelation but approved by 5 popes. Bakit? Sinabi sa nakaturang aklat ni Mary, Servant of God, Mary of Agreda, na ang Diyos, pinaalam na ng Diyos sa mga anghel na ang kalalagyan sa mga sumusuway sa Diyos ay ang impyerno, at batay sa private revelation na ito, ang impyerno ay nasa ilalim sentro ng mundo. Kaya nga pala sa science, umaapoy yung core of, sa private revelation yan. Pangalawa na pagsubok, inihayag ng Diyos sa mga anghel na nasa preternatural world na gawin niya na yung ikalawang persona ng Santissima Trinidad ay magkatawang tao upang ang tao ay magiging banal at susunod sa Diyos. Magkatawang tao, at sa pamamagitan ng Eucharistia, tayo'y magiging kaisa niya. Communion.
dito na nag-react batay sa naturang aklat si Satanas. Bakit daw di pwedeng magkatawang anghel na ang anghel ay mas mahigit kaysa tao? Bakit magkatawan siya ng tao? Kaya di na niya matanggap na ang ikalawang persona ng Diyos sa incarnation ay magkatawang tao. Pangatlong pagsubok, inihayag ng Diyos na dahil ang tao ay gawin niya sa pamamagitan ng alabok at sila'y magiging marami, tayo'y magiging marami dahil sa pamamagitan ng sinapupunan ng mga ina, ipanganak yung mga anak. At ang ikalawang persona ay magkatawang tao, tulad ng tao, ipinanganak din sa sinapupunan ng isang babae at ang babaeng ito ay ma-elevated na higit pa sa mga anghel at magiging reyna ng langit. Yon. Lalong nag-react si Satanas. Sabi ni Satanas, ano ba ang nasa tao na binigyan mo talaga sila ng pagmamahal, Panginoon? Kaya, mula ngayon, aabangan ko ang tao na lilikhain mo sa pamamagitan ng alabok. Sisirain ko ang tao. Yon ang nangyari nila ni Adan at ni Eva. Pero, mga kapatid, kung sa pangyayari nila ni Adan at ni Eva sa pamamagitan ng puno ng kahoy, ang demonyo ay pumasok sa katawan ng ahas at siya'y umakyat sa puno ng kahoy upang sa pamamagitan ng bunga ng kahoyng ito, papasok ang kasalanan ng mundo. Sa bagong tipan, makita natin kung si Satanas ay pumasok sa katawan ng ahas, ang Diyos, ikalawang persona, ay pumasok sa katawan ng tao, incarnation. Kung si Satanas gumamit ng isang babae na si Eva, sa bagong tipan ng Diyos, gumamit din ng babae, hindi si Eva, kaya sa Latin, ang Eva na ito ay nagiging inverted, Ave sa Latin. Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum. Sa pamamagitan ng bunga ng unang puno, pumasok ang kasalanan sa mundo. Sa pamamagitan ng bunga sa tiyan ni Santa Maria na ating Panginoong Hesus, tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng puno kung saan inakyat ng ahas na demonyo, ang tao ay nailayo sa paraiso ng Diyos. Sa pamamagitan ng puno na cross, ang paraiso ay isinauli ng Diyos sa taong nagsisisi. Ngayon, sasama ka sa akin sa paraiso. Kaya itong selebrasyon natin ngayon, Easter Sunday, ang pinakamalaking selebrasyon ng simbahan Katoliko na nagpahayag sa ating kaligtasan. Napansin nyo ba sa mga misa natin, meron tayong renewal of baptism promises, renewal of our fidelity to the church, renewal of our baptism promises. Bakit? Dahil sa ating paglalakbay sa mundong ito, merong mga pagkakataon na tayo'y tumalikod sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Pero sa Ebanghelyo, sa Gospel natin, saan ang ating Panginoong Hesus pumunta? Bumalik siya sa Galilea, kung saan nagsimula, tinawag niya ang kaniyang mga alagad. Bakit? Tulad sa mga alagad, tulad ni San Pedro. Si San Pedro ilang beses
Dininay niya ang ating Panginoon. Yung mga alagad, nagtatakbuhan, iniwan nila ang Panginoon. Pero sa resurrecsyong ito, na inahayag ng ating Panginoong Hesus, kalimutan niyo na ang nakalipas. May bago ng anyo. At ito ang pagliligtas. Mga kapatid, bawat isa sa atin merong pinagdaanan. Tulad sa mga apostol, may pinagdaanan sila. Pero sa ating gospel na yon, na resurrection, muling pagkabuhay sa ating Panginoong Hesus, ito'y nagpahinawatig. Pagdaanan lang natin yung pinagdaanan natin. Huwag tayong mananatili sa dinadaanan natin. Yun lang po.